Nung po minsan merong isang kwento tungkol sa isang dalaga na nag-aaral hating gabi na. Nandoon po siya sa kanyang kwarto, busy dahil kinabukasan magkakaroon siya ng pagsusulit. Napadaan po ang kanyang ina at nakita niya na busy at sumasakit pa ang ulo ng kanyang anak sa pag-aaral. Kaya ito pong ina, sinabihan niya yung kanyang anak, "Nak, gabi na, matulog ka na. Huwag kang mag-alala. Okay na yan, pahinga ka na." Ito pong anak, sinigawan yung kanyang ina. Ano ang sabi? "Nay, sino ba nag-aaral? Ikaw o ako?" Sumagot po yung ina, "Ikaw." "O ako naman pala po eh. Ako yung pagod, hindi kayo. Huwag kayong mag-alala. Kung pagod na kayo, matulog kayo. Ako, hindi pa ako pagod. Hayaan niyo ako." Umalis po itong nanay. Kinabukasan, pagkatapos po ng exam, medyo napaggabi ito pong dalaga. Dahil nag-celebrate po sila ng kanyang mga classmate dahil natapos din ang kanilang exam. Pero nung napadaan po itong bata dito sa kwarto ng kanyang ina, nakita nakabukas pa ang ilaw at yung ina niya namamlan siya. Sinabihan ng dalaga yung ina, "Nay, gabi na. Bakit nagtatrabaho ka pa? Matulog na kayo. Bukas na lang yan." Ano po ang sabi ng ina? "Nak, sino bang namamlan siya? Ikaw o ako?" "Kayo po," sabi ng dalaga. "Sinong pagod? Ikaw o ako?" "Kayo po." "Ikaw, kung pagod ka na, gusto mong matulog, di matulog ka. Ako, hindi pa ako pagod. Hayaan mo ako." O diba? Nakaganti din ang ina. Pero masisisi niyo ba ang ina pag nag-aalala siya? Masisisi mo ba ang ina pag palagi niyang iniisip ang kanyang minamahal? Di ba hindi? Dahil ganyan ang pagmamahal ng isang ina. Palaging nag-iisip, palaging nag-aalala, at hindi palagay ang isang ina hanggang hindi din masaya, palagay at nakakapagpahinga ang kanilang mga anak, ang kanilang mga minamahal. Hindi mo matutumbasan ang pagmamahal ng isang ina. Amen? Hindi mo makukumpara ang pagmamahal ng isang ina. A mother's love is one of a kind. Amen? Most especially, the love of Mama Mary, our Blessed Mother. Kung hindi mo matutumbasan ang pagmamahal ng isang ordinaryong ina, mas lalo pa ang pagmamahal si Maria. Bakit? Dahil ang ordinaryong ina, ang inaalala niya yung sa kanya lang. Di po ba? Pero kakaiba si Maria. Ang inaalala niya, ang iniisip niya, hindi lang yung sa kanya, higit pa. Naiisip niya, inaalala niya, nararamdaman niya ang pangangailangan ng ibang tao na tinuturing din niyang kanyang anak. Makikita niyo po yan dito sa nabasang ebanghelyo. Ang unang milagro na ginawa ng ating Panginoon doon sa Cana sa Galilea. Hindi man sinabi kay Maria na naubusan na sila ng alak, pero alam niya may problema. Kahit hindi niya problema, nilapitan niya ang kanyang anak si Jesus at sinabi niya, naubusan sila ng alak. At sabi ni Jesus, "Ano sa akin yan? Hindi ko naman concern yan. Simpleng alak lang yan." Pero tingnan niyo po, napaka-sensitive ni Maria. Kahit na sabihin mo, simpleng alak lang yon, nararamdaman niya yung problema, yung nararamdaman ng mga kinakasal, nakakahiya sa kanilang mga bisita. Pero tingnan niyo po ang kapangyarihan ni Maria. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ko pa oras." Sinasabi ni Jesus, hindi pa oras na magpakita ako ng kalwalhatian ng milagro. Dahil ang oras para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos ay sa krus. Yun po ang tamang oras para maligtas ang kasalanan ng sanlibutan, para maligtas tayo sa kamatayan.
Bakit ko ipapakita dyan ang kapangyarihan ng Diyos? Simpleng naubusan lang sila ng alak. Pero tignan niyo po, doon po sa request ni Maria, kahit hindi pa oras na gumawa ng milagro ng Diyos, nakiusap siya at tignan niyo po, pinagbigyan siya ni Jesus. Hindi po ba nakakamangha yun? Hindi pa dapat, hindi pa oras, hindi pa yon ang panahon, hindi pa yon ang lugar. But God made an exemption. Ganon kalakas si Maria sa Diyos. Ano pa ang hindi niya pwedeng ipakiusap sa Diyos para sa atin? Kung yon napakiusap niya kay Jesus, na naubusan sila ng alak, kahit din yung ating mga pangangailangan, ating mga problema, magtiwala tayo na pinapakiusap niya ito kay Jesus. Alam niya ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Yung iyong lungkot, yung iyong takot, ano man ang iyong pangangailangan, ay utang ka, pinagdarasal ka niya, pinapakiusap ka niya kay Jesus. Nalulungkot ka sa nangyayari sa iyong pamilya, pinapakiusap ka niya kay Jesus. May sakit ka, pinapakiusap ka niya kay Jesus. Hindi man tayo nakiusap sa Kanya. Yan ang pagmamahal ni Maria. Nauna na siya na nakiusap para sa atin kay Jesus. At dahil nakiusap ang kanyang ina, gagawa ng paraan ang Diyos. That is the good news. Bakit ba tayo nawawala ng pag-asa? Bakit ba tayo nalulungkot, nadidepress? Kung gusto mo nang sumuko, anong kailangan mong gawin? Simple lang. Lumapit ka kay Maria. At tandaan mo, walang bagay na hiningi niya sa Diyos na hindi siya sinagot at pinagbigyan ng Diyos.